Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang kalagayan ng SMNI katatapos yung congressional hearing kahapon. Ah, Klaro, panggigipit ng Kongreso dito sa ating paboritong network, SMNI. Okay, itong pinaka-latest na live stream ni Marlica, nanonood ako. Ah, Gusto kong magbigay ng reaksyon yung kanyang bagong revelasyon, yung galing sa puting ahas. Talaga, hindi tatantanan ng palasyo ang SMNI hanggat hindi nila ito mapapasara. Paano? Okay, ito. Pasalamat tayo sa mga puting ahas ni Maharlika. Nalalaman natin yung mga plano nila. Pakinggan natin si Maharlika. Nakarating to na impormasyon sa akin. Paano ko ba isasabi to ng bonggang-bongga? Di ba sinabi ko na si Lisa Smugs ay gagawa ng paraan kung paano hanapan ng butas ang SMNI. Alright? Mga kababayan, behind the scene now, Lisa, ito na, sabugin na natin dito. Naghahanap po sila ngayon, si Lisa Smug, sila Kuting, yung mga nayupak na yan ng mga empleyado ng SMNI, nakakausapin nila na babayaran nila para bumaliktad at magsalita against kay Kibuloy. Para tuluyan nilang puruhan si Pastor, alam nyo na, I'm not for Kibuloy. I'm not for SMNI. I am for the truth. Kung talagang si Eric ay sinabi niya na sure ako 100%, nakita ko 1.8 billion, di ba? Ang ginastos ni Romualdez, tapos ikinubli niya, then tama lang na igisa siya doon, pero hindi kanya sinabi yun eh. Ang sabi nga ni Eric, pagpaliwanagin si Tambaluslos. Pero ayaw nilang magpaliwanag, gusto nilang maggipit kasi diktadorya na ito. Si Lisa Ahas Araneta po ang may utos ng lahat ng ito. Yung nangyayari sa Kongreso, si Lisa po ang nagpapatakbo ng Kongreso. Actually, hindi si Tambaluslos. Si Lisa lahat nagpapatakbo. Itong demonyang babaeng ito ang national problem, sabi nga ni Atty. Glenn. Kayong nasa Kongreso, sige nga, hinahamon ko kayong mga buwata ka ng ginan nyo. Lahat kayong mga tiwali. Tiwali lang. Kung di ka tiwali, hindi ka kasali. Bakit wala kayong wala kayong imik dito sa nasasangkutan ni Lisa na nakipagsabwatan sa mga may-ari, sa mga owners ng Smartman? Bakit wala kayong imik na pag-appoint ni Kuting dito sa inayupak na ito? Pakiano nga sa Boljakera. Itong si Michael Ma. Si Jung. Okay. So, dito ako mag-focus sa kalagayan ngayon ng SMNI. Kasi very obvious. Hindi mo naman kailangan maging abogada or ano. Ang tanging network na lang ngayon na pwedeng platform, lalo na si Pangulong Duterte na magsalita sa mga nakikita niyang kamalian sa gobyerno, SMNI na lang. Kaya naniniwala ako dito sa revelasyon ng puting ahas ni Maharlika na ang palasyo na ang humahanap ng lahat ng paraan. Yung detalyado na naghahanap sila ng mga empleyado ng SMNI na pwede nilang bayaran ng limpak na salapi para magsalita against kay Pastor Kibuloy, against sa SMNI. Nakikita ko mahaba-habang labanan ito. Hindi titigil ang administrasyong ito hanggat hindi nila ma-extradite si Pastor Kibuloy sa Amerika. Nabanggit na yan noon ni Marlica na i-facilitate ng Department of Justice
na ma-drop ang lahat na nakabingbing kaso ni Pastor Kibuloy sa Amerika, ay sa Pilipinas. Kasi yun po ang pumipigil na ma-extradite si Pastor Kibuloy. May batas palang ganon. Kung ang isang tao nasasakdal dito sa Pilipinas, the same ang kaso niya doon sa Amerika, ang mananaig yung korte sa Pilipinas. Kaya, para madala na si Pastor Kibuloy sa Amerika at doon siya i-trial, i-drop lahat ang charges. So, I believe ginagawa na yan. I don't know kung mga ilang buwan, but palagay ko madali lang yan eh. Kasi hawak nila ang ano. Tignan nyo yung nangyari kay ex-Senator De Lima. Nagawa nila ng paraan, lumabas na. So ito, kung gusto, maraming dahilan. Gusto nilang mapaalis si Kibuloy dito sa Pastor Kibuloy sa Pilipinas, gagawa sila ng paraan. Kasi pag nagtagumpay sila na mawala si Pastor Kibuloy sa Pilipinas at doon na siya i-trial sa Amerika, ay wala. Malaking malaking dagok sa SMNI. So yun, personal krusada ng US at ang administrasyon ito para mawala si Pastor Kibuloy. Let's pray for these things na hindi sana mangyari. Next, itong SMNI naman. Very clear na as of now, hindi nila kayang ikansela ang prangkisa ng SMNI dahil active pa, hindi pa nag-expire. So, yung sinasabi nila na kasalanan ng SMNI yung kataga ni Ka Eric, yung gastos ni Speaker Romualdez. Napakaklaro. Nagtatanong lang si Ka Eric. May natanggap siyang report at sinabi lang niya yung report, mamaya dapat masagot. Tanong, bawal bang magtanong mga kagalang-galang na kongresista? Hindi naman bobo ang mga Pilipino na hindi makaintindi na napakaklaro po yung statement ni Ka Eric, hindi siya conclusive. Hindi niya pinaparatangan na may maling ginawa. Yun lang, it's a fact. May report na 1.8 billion ang gastos. So, totoo ba o hindi? Pakipaliwanag. O anong kasalanan doon? Siguro, kung parusahan nila si Ka Eric. O, dinidikdik nila si Ka Eric. Sabihin sino yung source niya. Ay wala, talo sila dahil may Soto Law. Batas na ipinasa panahon ni Senate President Soto na ang mga sources ng mga journalists o media men dapat maproteksyonan. Napakagandang batas yun. Ngayon ko lang nalaman nga mayroong Soto Law. Kasi kawawa yung mga sources na ganyan kung hindi mo pangalagaan. O, yung mga sources ni Maharlika. Di ba? Ang laking tulong. Hindi ako nagising sa katotohanan kung walang puting ahas na nagre-report kay Maharlika. Noong una, alanganin ako sa mga pinagsasabi ni Maharlika. Kaya lang habang tumatagal, nagiging mas malinaw. Napaka-consistent ang mga reports ng mga puting ahas ni Maharlika. Dugtong-dugtong. Connecting the dots, you can paint the picture. Kaya salamat sa mga puting ahas. Sana maging safe kayo. Kasi kung malaman yan ni Jahas, gugurgurin kayo. Okay? So, pagdasal po natin ang kalagayan ni Pastor Kibuloy at ang SMNI na sana
magtatagal pa kasi truth matters sila eh. Yung katotohanan ang kanilang pinapanindigan. Eh sila na lang ang network na tumatayo sa katotohanan. Tapos mawawala pa sila. Eh hindi tayo papayag. Mga kapwa ko DDS, mga nagmamahal sa bayang ito, nagmamahal sa katotohanan. Let's stand behind Pastor Kibuloy. Let's stand behind SMNI, Ka Eric, Dr. Badoy at iba pang kawani ng SMNI, Attorney Salpanilo, Attorney Harry Roque.